2 araw pa ang nagdaan, pinanakitan na ng tiyan si Sarah. 11:00 yun ng gabi. Kaagad niyang kinatok si Kent na nagmamadali namang kumilos. Binuhat siya nito patungo sa kotse. Pagkatapos ay pumasok muli ito sa bahay na ipinagtaka niya. Hindi naman ito nagtagal. Duty ngayon sa ospital ni Eden. Tatawag na sa ospital si Jake para makapaghanda na roon sina Eden. Sapu-sapu niya ang tiyan. Pakiramdam niya'y mapupugto ang kanyang hininga sa nararamdamang sakit. Ganun pa man, kagat niya ang labi upang wala siyang malikang ingay habang bumabiyahe sila. Konting tiis na lang, be still. Pagdating nila sa ospital, may nakaantabi ng mga attendants sa emergency room. Kalalapag lang sa kanya ni Kent sa stretcher when her water broke. Habang nagle-labor siya, hawak naman ni Kent ang kanyang mga kamay and she clasped onto him. Humihingi ng lakas. Asawang-asawa ang papel nito. Hanggang sa tuluyan na niyang pakawalan ng huling bugso ng kanyang lakas. Kasunod nun ay ang pag-iyak ng sanggol. Lupay-pay naman na pakiramdam niya. Gusto niyang ipikit ang mga mata, ang matulog, subalit pinaglabanan niya yon. What a bouncing baby boy! Boses siya ng babae. Pero malakas ang kutob niyang doktor ang nagsabi nun. Congratulations, Kent! Meron ka ng panganay. Patingin. Excited naman ang tinig na yun ni Kent. Kamukhang kamukha ako. Ang gwapo ng aking anak. Masayang masaya to. Gumuhit ng ngiti sa mga labi ni Sarah. Sa wakas at nakaraos din siya. Nakita niya ang kagalakan sa mukha ni Kent. Yun lang at nawalan siya ng malay tao. Ang una niyang napansin nang magmulat ng mga mata ay ang orasan sa dingding. 10:00. Pagkatapos napatingin siya sa bintanang natatabingan ng kortina. Maliwanag sa labas, wala siyang kasama doon. Bumalik naman sa isipan niya ang nangyari kagabi. Tama, nanganak na siya, lalaki. Gusto niyang makita ang anak pero wala siyang mapag-utusan. Mukhang nakaligtaan siya doon. Bakit wala si Julie? Pumasok ba sa trabaho nito si Kent? Biglang may bumangong kaba sa kanyang dibdib. Paano kung tinakas itong kanilang anak? Inilabas ng bansa. Pinilit niyang bumangon kahit na may nararamdaman pa siyang hapdi. Sa punong katawan, tumayo siya. Akma na siyang hahakbang palapit ng pinto ng bumukasyon. Si Kent, what are you trying to prove, woman? Naaalarma itong lumapit sa kanya at binalik siya sa kama. Hindi ka pa pwedeng tumayo, makakasama sa'yo. Kahit papaano ay napalagi ang loob niya. Hindi nito tinakas ang anak niya. Ang anak ko, nasasabik siyang makita ang sanggol. Doon nga ako galing kay Kurt. Kurt? Saan ako? Natin. Yun ang pangalan niya. Kurt Cade Lim Huko. Yung Kurt ay pangalan ng daddy ko at yung Cade naman contribution sa pangalan ko. Pagmamalaki ni Kent. Naguguluhan siya. Ang buong pangalan ko kasi ay Kent Cade Lim Huko. Ang pangalan Kent ay pangalan naman ng lolo ko na ama ni daddy. Paliwanag nito. Kailangan pa ba niya makipagtalo dito? Gusto ko siyang makita. Lumapit si Kent sa kinaroroonan ng telepono. Narinig niyang inutusan nito ang kausap na dalhin doon ng sanggol. Nagtimpla ito ng gatas matapos maibaba ang telepono. Para magkalaman niyang sikmura mo, maya-maya lang darating na si Jake. Nagpautos ako ng pagkain sa janitor nila dito. Hindi niya yung tinanggihan, wala nang laman ng baso nang bumukas ang pinto at pumasok ang nurse na dala ang sanggol. Inilapag yun sa tabi niya, napangiti siya na makitang anak. Ang tangos ng ilong, ang gwapo, nagmana to sa ama. Napakalit na anghel pero pinuno yun ng kaligayahan at pagmamalaki ang kanyang puso. Hindi niya pinagsisihan ang desisyong ipakitang liwanag sa anak. Tama lang kanyang naging desisyon. Subalit natigilan siya nang may maalala ang kanyang mama. Walang dudang alam na nito ang kalagayan niya. Sasabihin ni Darla dito na buntis siya. Matutuwa ito oras na makita ang kanyang anak. Samantalang ang kanyang papa hindi rin matutuwa. Baka nga mapatay pa siya nito. Sinuway niya ang gusto ng ama. Tumakas siya para hindi matuloy ang kasal nila ni Idam Bustamante. Kamukha ko siya, hindi ba? Napatingin siya kay Kent nung bumukas ang pinto. Natatandaan niya ito. Kaibigan doktor ni Kent. Kwintas nito ang stethoscope. Inilapag nito sa naroroong mesa ang dala. Pakainin mo ng pasyente, sir. Nakangiting baling ni Jake sa kaibigan. Kamusta ka na, Sarah? Ang malas naman ng anak mo, naging kamukha pa ng ama. Napangiti siya sa pagbibirong iyon ng doktor. Pabiro namang sinuntok ni Kent ang kaibigan. Pero inihanda naman ito kagad ang pagkain. Healthy si Kurt, kaya lang medyo matakaw. Nakangiting sabi ni Jake. Sa makalawa, pwede ka nang lumabas.
Pareho naman kayo in good condition, tumango si Sarah. Pero hindi to pwedeng magtagal si Kurt doon na nursery room ang kanyang lugar. Siya ang hari doon. Siya kasi ang pinakamalakas na umiyak. Siguro nagmana sa ama. Tigilan mo na nga ako, Jake. Nilagay na ni Kent sa tray ang pagkain. Mamaya mo na ipakuha dito si Kurt. Ang sarap ng tulog niya. Tingnan mo, dito na muna siya. Siya, hindi na ako magtatagal. Pakainin mo na si Sarah. Gutom yan dahil sa paglilibor niya kagabi. Yun lang at umalis na ang doktor. Dito pala siya nagtatrabaho. Silang mag-asawa. Tinulungan siya ni Kent na makasandal. Gusto mo subuan kita? Kaya ko na. Pinataw niya ang tray sa kandungan. Kumain siya habang pinakatitigan naman ni Kent ang anak. Hindi pa rin tumakapaniwala. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kinakausap nitong sanggol. Kung gusto mo maging piloto, walang problema. Kung gusto mo rin maging doktor, no problem again. Huwag ka lang maging playboy dahil yun ang malaking problema. Napapangiti na lamang siya. Kumain ka na ba? Tanong niya, tumanguto. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Na isa tinig ni Sarah na sumunod na araw ay si Kent pa rin ang nagbantay sa kanya. Hindi siya nito iniwang mag-isa doon. May pumipilit bang sumisita sa boss? Kagabi ay sa sofa to natulog, siguradong mamayang gabi ay doon na naman ito matutulog. Gayong nakapanganak na siya, inaasahan niyang ibabalik na ito sa tahanan nila ni Diana. 2 araw na siyang nakauwi. Doon pa rin natutulog si Kent sa townhouse. Pagdating nito galing sa trabaho, ang sanggol kaagad ang una nitong inaatupag. Pinupupog nito ng halik ang anak. Maging bago pumasok, halos ayaw nitong bitawan si Kurt. Siya nga pala, nakalimutan ko sabihin sa'yo na tumawag dito yung kaibigan mong nasa Korea. Nasa ospital ka pa noon, sinabi ko sa kanyang nanganak ka. Ano sabi? Nangangamusta lang daw siya, pero tatawag na lang daw siya ulit. Pagkikibit-balikat nito, tumawag na ba? Umiling siya. Hahanap-hanapin niyang presensya nito sa komedor. Pero kailan aalis si Kent? Wala na yata itong balak na lumisan doon. Pero hindi po pwede yun, may asawa to. Bukas siguro, inaantok na. Kinuha ni Sarah ang sanggol na humihikab. Wala siyang isipin na sa mabuting mga kamay ang kanyang anak. Papasok na siya sa kanyang kwarto nang tawagin ni Kent. Akala ko ba'y pag-uusapan na natin ang detalye tungkol sa binyag? Wala namang pag-uusapan pa, solemn baptism lang. Ayoko ng bongga, mga ninong ang 4 mong kaibigan. Tapos kukunin ko namang ninang si Liza. Dapat ngay ninang din si Liberty, lamang nasa ibang bansa siya. Proxy, tumango siya. Kailan? Akala ko ba'y sa katapusan na? Tumango naman si Kent. Darating si Momit ang 3 kong kapatid from America. Pagbabalita nito. Siguradong next week ay sila nandito at natigilan siya. Darating sila? Nasa Amerika pa lang mga magulang nito. Pero kailangan bang daluhan ng mga to ang binyag ni Kurt? Other woman ang papel niya sa buhay nito. Baka makarinig siya ng masasamang salita sa pamilya ng lalaki. Gustong makita ni Mommy ang kanyang unang apo at gayon din ang aking mga kapatid. Pero, anong pero? Huwag mo sabihing ayaw mong dumalong pamilya ko sa binyag ni Kurt. Illegitimate son mo si Kurt. Alam mo naman sigurong punto ko. Hindi na niya kailangang ipaliwanag yon. Alam na yun ni Kent. Who cares? Dugot laman ko siya. Anong iisipin ni Diana? Pakialam ko sa iisipin niya. Good night. Mabilis tong dumukwang. Nahalikan siya nito sa kanyang mga labi. Kasunod nun, pumasok na to sa kwarto. Sweet dreams, baka niya pinayagan tong gawin yon. Binibigyan niya ito ng pagkakataon na paglaruan siya. It should and must stop before it was too late. Nang sumunod na araw, si Sarah pumunta sa supermarket para mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Napilitan tuloy siyang sumabay kay Kent. Mismong sa tapat ng supermarket siya nito ibinaba. Sarah? Nilingon niyan tumawag sa kanya. Si Liza yon. Ikaw nga, nakapanganak ka na pala. Bulalas nito. Lalaki. Kailan pala bibinyagan? Sa katapusan. Ninang ka. Huwag kang mawawala ha. Araw yun ng linggo. Paalala niya dito. Talagang doon siya pumunta. Isa ito sa mga ninang ng kanyang anak. Siguradong gwapo. Napansin niya bigla itong sumeryoso. Nagpalingalinga sa paligid. Kasunod nun hinila siya sa isang tabi kung saan hindi sila makakasagabal sa ibang bumibili. Bakit? May nagpunta dito noon, 3 lalaki, may hinahanap sila. Ang pangalan ay Carolina Inocencio. Subalit na makita kong litrato, natulala ako. Ikaw ang hinahanap nila. Natigagal siya. Pinakatitigan naman siya ni Liza. Ikaw ba yon? Anong sinagot mo sa kanila? Na walang Carolina Inocencio dito.
Pero nasabi na sa kanila ng gwardiya nang nasa litrato ay dating dito nagtatrabaho. Subalit ibang pangalan. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Nakuha nila sa personal department ang file mo. Malakas ang kutob niyang pinuntahan siya ng mga ito. Sa dati niyang tinitirhan, lamang ay hindi siya naabutan. Muntik-muntikan na siya kung ganun. Bakit ibang pangalan mo? Mahabang kwento, Liza. Nakita ka nila? Wala na sana ako ngayon sa harapan mo. Yung mga naghahanap sa akin, mga tauhan ni Papa. Lumayas ako sa amin. Napilitan ako magpanggap sa ibang pangalan. Ano? Walang ibang nakakaalam nito, Liza. Ikaw pa lang. Maging si Kent. Kent, yung ama ng asawa ko. Napilitan akong aminin sa kanyang totoo na siyang ama ng anak ko. Nagipit ako. Walang maulingan. Siyang sumusuporta sa pangangailangan namin ngayon ng aking anak. Nagsasama kayo? Hindi, sinusuportahan lang niya kami. Wala kaming relasyon. Gusto niyang suportahan ang anak niya, ganun lang. Tapos binili niya kami ng bahay. At least hindi siya katulad ng ibang lalaki na walang pakialam sa kanilang anak sa ibang babae. May paninindigan at may sense of responsibility. Nagtaka siya sa biglang pananahimik ng kaharap. Pero ang kanyang asawa, nag-uusap na raw sila and susustentuhan ni Kent ang anak niya sa akin. Good compromise. Nakakaintindi rin palang kanyang kabiyak. Tila natanggalan ng alalahanin si Liza. Saan ka naman niya binilin ng bahay? Sinabi niya na laki ang mga mata nito. Lugar ng mga rich and famous yun ah. Hindi to makapaniwala. Malapit lang pala dito. Pero teka, bakit ka lumayas sa inyo? May trabaho ka? Make it short. Dahil ipapakasal ako ni Papa sa lalaking wala akong gusto. Kaysa makasal sa taong yun, minabuti kong lumayas sa amin. And it's nearly 3 years ago. Susmi! Saglit tong nag-isip. Anong gagamitin mo pangalan bilang ina na anak mo? Hindi ba dapat ay yung totoo? Baka kasi magkaroon ng problema pagdating ng araw. Actually, plano ko nang sabihin kay Kent ang totoo tungkol sa tunay kong pagkatao. Sa tingin ko naman wala akong dapat na ipaliwanag sa kanya. Kailan mo sasabihin sa kanya? Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Siguro bukas o hindi kaya sa makalawa. But definitely, bago mabinyagan si Kurt, masasabi ko na sa kanyang totoo. Kurt? Yun ang pangalan ng bata? Si Kent ang nagpangalan. Magandang pangalan. Kung sigurado na sa katapusan ng binyag, ibigay mo sa akin ang address at contact number mo. Para matawagan kita kapag nakalibre ako. Pagdating ni Sarah sa bahay ay nandoon na si Kent. Nagtaka siya, bakit kaya umuwi ito? Ang lalo pang ikinagulat ay nang usisain siya nito kung bakit noon lang siya nakauwi. Naninita ka? Sunod-sunod ang pag-iling nito. May karapatan ba ako? Nagtaka lang kasi ako, inabot ka ng 12:00 sa groserya. Dagdagan pang sa labasan lang naman ng grocery store. Pumunta pa ako sa post office, kaya ngayon lang ako nakauwi. Ikaw, hindi ba't pumasok ka sa trabaho? Siya naman ngayon ang sumita dito. Umuwi ako para magtanghalian. Kumain ka na ba? Nagulat man, tinanong na lang niya ito. Yun ang unang pagkakataon na umuwi ito doon para kumain lang ng tanghalian. Lumabas mula sa komedor si Julie. Hindi ka pa nakakakain? Baling niya kay Kent nang sabihin ng katulong na nakahanda ng kanilang tanghalian. Bakit kailangan mo pa akong hintayin? Wala akong kasabay. Tumayo to. Halika na, alam kong gutom ka na rin, nakangiti nitong sabi. Isa pa, sanay na akong kasabay ka sa pagkain. Kumuridibdib ang puso niya, ngunit alam niyang walang pangakong magandang bukas ang tinura nitong yon. Wala rin siyang makitang dahilan para magkaroon nito ng puwang sa buhay niya. Nadapa na siya at ayaw na niyang mangyari yon. Kung ano man ang kanyang nararamdaman sa taong ito, sasarilinin na lamang niya. Baka pagtawanan pa siya nito. Hanggang kailan ka mananatili dito? Kumakain na sila nang itanong niya yon. Hindi mo na ako kailangang bantayan. Malawalhati kong naisilang ang sanggol. Uuwi na ako ngayon sa amin. Tumango siya. Mabuti. Ang sabihin kanyang bibig ngunit hindi na ang kanyang puso. Gayon pa man, mabuti na yon. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagdadamot sa'yo si Kurt. Alanganin tong ngumiti, naninikip ang dibdib niya. Pwede mo siyang bisitahin kahit na anong oras. Kapag nagkaisip na siya, pwede mo siyang maipasyal. Salamat. Tinapos na ni Kent ang pagkain, tumayo na rin siya. Hindi na ako magtatagal, may babalikan pa akong trabaho sa opisina. Subalit bago tuluyang umalis, tinungin nito silid ng anak. Kahit na naiwan siya sa sala, alam niyang pinanggigigilan na naman ni Kent ang sanggol. Kung pwede nga lang ba nitong dalhin ang anak sa trabaho, malamang na ginawa na nito. Subalit nagtaka siya, dumating na ba si Diana galing sa Amerika?
Sa bagay, wala namang nababagint sa kanya si Kent. Nahihiya naman siyang magtanong dito. Higit sa lahat, wala naman tong nababanggit tungkol sa relasyon nito sa asawa. Hindi naman nila napag-usapan ang tungkol sa pagsasama ng mga to. Pagkaalis ni Kent, pumanhik siya sa nursery. Naabutan niya si Julie pinapalitan ng diaper si Cord. Siya nang nagpatuloy noon. Habang kilig ang anak, pinakatitigan naman niya to. Nakuha nitong mukha ng ama. Marami kang babaeng paiiyakin sa loob-loob niya. Subalit natigilan siya nang maalalang sinabi sa kanya ni Liza. Tama palang naging pasya niya na tanggapin ang alok ni Kent na bahay at tulong. Kung nagtagal pa siya sa dating tinitirhan, walang dudang naabutan siya doon ng mga tauhan ng ama. Naibalik na sana siya ng mga ito sa kanilang asyenda. Subalit ang alam niya hindi titigil ang ama na maibalik siya sa kanila. Hindi ito susuko kasama ni Idam Bustamante. Mas makakabuti kung hindi siya maglalabas ng bahay. Ang ipinagtataka lang niya, bakit ganun na lang ang hangarin ng ama na maipakasal siya kay Idam. Wala naman itong ipaniliwanag sa kanya. Basta gusto lang na maging manugang si Idam. Kung tutuusin, kung mukhang pagbabasehan, kapansin-pansin ng binata. Marami ang naghahangad na mapansin ito. Pinapansin naman subalit siya talagang handang pakasalan. Formal siyang niligawan ni Idam. Dibdiban pa nga, but not conventional courting. No flowers, no chocolates. Ang masagwa pa sa lahat, puro hayop ang mga pinag-uusapan nila. Lalong-lalo ng kabayo. Sugarol din si Idam. Kaya kung saan-saan sa bungan to pumupunta. At marami tong alagang mga panabong. Wala itong pinagkaiba sa ama niya. Yun ang pinakaayaw niya sa mapapangasawa. Gising pa si Kurt nang dumating kinagabihan si Kent. Ito kagad ang pinagtuunan ng pansin ng lalaki. Nilibang ng nilibang ang sanggol na animoy naunawa ng pangungulit ng ama. Ngiting-ngiti si Kurt. That toothless grin sa kinaroroonan, lihim na minamasdan ni Sarah ang mag-ama. Kahit paano, maswerte pa rin ang anak niya. May kikilalanin itong ama. Ibinigay lamang ni Kent ang anak kay Julie nang kakain na sila. Subalit gising pa rin ang sanggol pagkatapos nilang kumain. Kaya muli itong kinuha ng lalaki sa katulong. Sa wakas matutulog na siya, sambit ni Kent nang makitang humikap at uminat ang sanggol. Kinuha naman ni Sarah ang anak dito at dinala sa nursery room. Subalit sumunod sa kanila si Kent. Inayos nito ang sapin ng crib. Hinalikan muna ni Sarah ang anak bago. Puno naman ng pag-iingat na nilapag to. Sabay nilang nililisan ng silid. Gusto na rin niyang magpahinga. Inaantok na rin siya. Kung tutuusin, masyado pang maaga para magpahinga. Good night. Tila nabigla naman si Kent kapag kuwan ay tumango na lang ito. Sa pagkakataong iyon, kaagad itong tumalikod. Hindi nangahas na halikan siya. Very disappointed naman si Sarah. Inaasahan pa naman niyang he'd bid her good night with a scorching kiss. She was anticipating that for the last time. Mangangahas tong halikan siya. Subalit lihim naman siyang nagpapasalamat nang hindi siya nito hinalikan. Para baga siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi nagsamantala ang lalaki. Ang masama nga lang, nang gabing yun na hindi siya dalawin ng antok. Hindi niya alam kung bakit pero isa lang ang sigurado niya. Nalulungkot siya sa paglipat bukas ni Kent. Hindi alam ni Sarah kung anong oras siya nakatulog. Masakit ang kanyang ulo nang magising siya. Nagpapatunay na kulang siya sa pahinga. Pagkatapos mag-almusal, umalis na si Kent. Dala ang traveling bag nito. Subalit na-discover niyang hindi nito dinala lahat ng mga gamit nito. Meron pang naiwan sa kwartong ginagamit nito. Bakit? Binasag ng tunog ng telepono ang pag-iisip niya. Hinayaan niya si Julie ang umangat ng aparato. Si Liberty raw, mabilis pa sa 4:00 ang kanyang kilos. Kamusta ka na? Nakapanganak na ako. Kurt ang pangalan. Kurt Kidlim Huko, pagbabaligtad niya sa kaibigan. Congratulations sa'yo. Alam kong nanganak ka, sabi sa akin ni Kent. Sabi ni Liberty. Mukhang mabait naman siya. Matagal din kami nag-usap. Mabait naman talaga siya. Hindi lang yun masabi sa kaibigan. Lovable din. Siya nga pala, nagpadala ako ulit ng pera. Huwag mo na akong intindihin. Wala akong pakialam kung mayaman man ang Kent na yon. Hintayin mong notice na manggagaling sa bangko. Huwag kang mag-alala, wala kang dapat na ipangamba tungkol sa kalagayan ko rito. We're okay. Alam mo, hindi mo kailangan padala ng pera. Hindi naman ako kinakapos eh. Gayong naipadala mo na, may magagawa pa ba ako? Pero huwag ka na magpadala pa, hayaan mo na. May katagalan din sila nagkwentuhan, nagkamustahan. Pagkaraan, dinala na Sarah ang anak sa labas sa may garahe.
Para magpahangin, ang hindi niya inaasahan ay may tumigil na kotse, mismong sa tapat ng bahay. Gayun na lang ang kanyang gulat na makilala kung sinong sakay nun. Good morning, Sarah. Kinabahan siya. Diana? Ngumiti ang babae. Mabuti naman at kilala mo na ako. Kung tutuusin, isang beses pa lang tayo nagkita. Maliit pa lamang ang tiyan mo noon. Anong kailangan mo? Napansin niya nakatingin ito sa anak niya. Manggugulo ba to? Hindi niya nagustuhan ang nababasa niya sa mga mata ng babae. Tama bang yan ang itanong mo sa akin? Nahigit niya ang paghinga. Hindi man diretsyahan, pero naroon ang himig ng insulto sa tinig ng babae. Lumapit ito sa kanila at hinawakan ang kamay ni Kurt. Manang-mana sa ama. Natameme siya. Hindi malaman kung anong sasabihin. Kagyat naman itong binitawan ng kamay na sanggol, muling ibinalik ang atensyon sa kanya. Hindi mo malang ba ako patutuloyin sa bahay mo? Matindi ang pagkakadiin nito sa salitang bahay mo. Lumalabas na hindi nito nagustuhan ang pagbigay ni Kent sa kanila ng bahay. Panganib kaagad ang naamoy ni Sarah. Pero naisip niyang asawa ito ng ama ng kanyang anak. Isa pa, kabastusan nga naman kung doon sila mag-uusap. Pinatuloy niyang babae. Nice house! Nilibot ng paningin nitong kabuuan ng bahay. Sa bagay, panganay niya si Kurt. Understandable yon. Sa panig ko masakit pero inintindi ko siya. Ano nga naman sa tingin niyang nararamdaman ito? Wala itong pinagkaiba na niloko ng asawa. Pilit man, nilagay niya ang sarili sa posisyon nito. Hindi mo masiguro pinangarap na maging kerida, Sarah? Na mangwasak ng buhay ng mag-asawa. Umiba ang timpla ng pananalita ni Diana. Napakunot noo siya. Ginagap ni Diana ang kanyang mga palad. Alam mo bang proud na proud si Ken sa pagbibigay mo sa kanya ng anak? Hindi mo lang siguro alam kung paano mo siya pinaligaya. Bumangon ang kaba sa kanyang dibdib. Ikaw, dalaga, makakasira sa iyong malamang isa kang disgasyada, Sarah. Pagpapatuloy ni Diana. Alam kong hindi madali para sa iyong hihilingin ko. Ano? Ibigay mo sa amin si Kurt. Pinagpawisan siya ng malapot. Kasunod doon ay nahilan niyang palad para siyang binuhusan ng mainit na tubig. Pasong-pasong pakaramdam niya. Parang tuta. Sunod-sunod ang pag-iling niya. Imposible yon, anak ko. Ang hinihingi mo. Sorry Diana pero hindi kita matutulungan. Humiling ka na lang ng iba, wag lang ang aking anak. Kontrolado ang tinig na pahayag niya, hindi naman natinag si Diana. Mamahalin ko si Kurt na parang isang tunay na anak. Pilit nitong pangumbinsi sa kanya. Wala kang dapat na ipag-alala. Napailing siya. Sisirain mong pagsasama namin. Nagkakamali ka. Wala sa plano ko yun. Bigay sa akin ng Diyos si Kurt. Kaya hindi ko siya pwedeng ibigay sa'yo. Maging kay Kent. Siyempre, dahil gusto mo pakasamahan ka ni Kent. Magsasama bilang mag-asawa. Gagamitin mong bata para tuluyan mong maagaw sa akin ang asawa ko. Nangiinsulto na to. Damang-dama ang pagkatalo. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Bumangon na rin ang galit sa dibdib ni Sarah. Kung nagkakaroon man kayo ng problema, huwag kang mandami ng ibang tao, lalong-lalo na ako. Ikaw ang tinik sa lalamunan ko. Puno ng lasong asik ni Diana. Kayo na anak mo, inaagaw niyo siya sa akin. Sa tingin mo ba'y uupo na lang ako sa isang tabit pagmamasdan ng unti-unting pagguho ng aming pagsasama? Biglang tumayo si Sarah. Mali ang punong kinakahulan mo, Diana. Pasensya na pero hindi talaga kita matutulungan. Tinawag niya si Juliet, binigay dito ang bata. Tinungo niyang pinto at binuksan yun. Matalim na tingin ang pinukol sa kanya ni Diana bago ito nagdesisyong umalis. Naroon ang pagbabanta sa anyo nito. Napapailing na sinundan na lamang niyang tingin ang papalayong asawa ni Kent. Pakaramdam niya'y sinisilaban siya. May planong masama sa kanila si Diana. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang ngit-ngit na nilikha ni Diana. Sa dibdib niya'y muli siyang nagkaroon ng hindi inaasahang bisita. Nang tumunog ang doorbell, abala sa paglalabas si Julie kaya siya ang lumabas. Kamuka't mukha niya'y pagbukas niya ng pinto. Si Alfredo ang kanya napagbuksan ng pinto, ang kanang kamay ng ama sa asyenda. Napaatras siya. Anong ginagawa mo dito? Nahintakutan man, nakita niyang bukas ang gate. Hindi niya naisarang umalis kanina si Diana, kaya nakapasok ito doon. Sinusundo kita, senyorita. Nakita niyang hindi nag-iisa si Alfredo. May kasama itong dalawang lalaking nakagyat niya nakilala, mga tauhan ng ama. Bago pa man niya naisarang pinto, nakakilos na si Alfredo. Bitawan mo ko! Nahawakan siya nito sa braso.
Kagyat naman siyang nanlaban subalit may sinaksak itong panyo sa kanyang ilong. Nung una matinding ginawa niyang pagpalag. Sorry senyorita. Ano ba? Huwag ka nang manlaban. Subalit ng malanghap ang chemical na nasa panyo. Nang hinang pakiramdam niya. Naniliyo siya, unti-unting dumidilim ang kanyang paligid. Damang-dama naman niya ang takot, dumating ng sandaling kinatatakutan niya. Sa sandaling iyon, wala na siyang magagawa. Walang pwedeng tumulong sa kanya. Sa nandidilim na isipan, naalala niyang anak, subalit nilulugmok na siya ng kahinaan. Hindi na siya makakatakas pa. Wala na siyang magagawa pa. Kent! Kent! Kakatwaring naisip pa niya ang lalaki. Inaasahan ba niyang tutulungan siya nito? Masyado na yata siyang nagiging dependent sa asawa ni Diana. Hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan at isipan. Hindi na talaga niya matatakbuhan pa ang galamay ng ama. Sukol na siya. Kadiliman.